So last night ko na dito siya, Cebu. So sad, parang ang dami ko pang gustong puntahan, pero at least yung pinaka number one ko, goal ko is nangyari, which is kumain ng lechon. Daming pinagdaanan today, pero super sulit and enjoy. Sunday morning jog. Finally, nandito na sa Mactan Shrine. Balik na ako ng hotel. May nakita ko 7-Eleven. Pabili na ako ng breakfast. And then if ever na may mga friends or kilala ako around the area or malapit na sa area, I'll meet them kasi enjoy din naman yung ganun. Na you'll meet someone or you'll meet your friends around the area and then eventually, you'll do the solo traveling. So finally, nandito na ako sa Mactan Grand Golden Hotel. Ito na yung pinaka-last hotel ko. So this is my third night and last night. Ayan. Ayos. So papasok na ako sa loob. Kunin ko lang yung mga gamit ko. Ano to? Tomorrow morning mag-jogging tayo. Silipin natin yung kung anong meron sa taas. May maingay doon. Hindi ko makakanta. Parang may bar. Yes, sir. May reservation po. Under what name po? Jasper kaya nga. Can I have your passport, sir? Ay, wala akong dalang passport eh. ID po. ID. Anong meron sa taas? Yung Restaurant. restaurant. Meron po tayo 1,000 pesos, sir. That's a security deposit po. Ibibigay po siya upon check-out po. Okay. Paano pag wala? Hindi. Thank you. And upon check-out, sir, just proceed. And here's some of the details or information po, sir. If gusto niyo po mag-breakfast tomorrow, sir, we have a restaurant that's located at 5th floor. Start po siya 7 a.m. to 10 a.m. and it's served in plate po. Convenience store outside, sir. Okay. And also for the second floor, we have a pool in the gym, sir. It's open until 10 p.m. Okay. And for 301. Yung breakfast buffet yan or plated? A la carte po siya, A la sir. carte. Yeah, thank you. You're welcome. May pa Christmas light. Kasi Christmas tree pa sila dito. Pinot ko naman ako. So last night ko na dito sa Cebu. So sad, parang ang dami ko pang gustong puntahan. Pero at least yung pinaka number one ko, goal ko is nangyari, which is kumain ng lechon. Hala, ang ganda niya. I did not expect. Parang sasyalin. Sa alis lang din naman ako ng maaga bukas. Kasi mag-jogging ako, mag-church ako, and then siguro mga 9 o'clock ako mag-check out. Pero yun, may swimming pool daw dito, tas may gym. And it's open until 10 p.m. So mag-swimming na lang din muna ako. Kasi parang hindi sayang, di ba? So room tour, ayan. So nandito ako sa Mactan Grand Golden Hotel. Malapit na to sa airport. Hindi ko alam, feeling ko wrong move din ako somehow. Kasi may pupuntahan ako sa Mandaue tomorrow kasi nga doon malapit yung church. Dapat pala malapit doon ako nag-book, di ba? Pero okay lang din, at least na-experience ko. Ang ganda, tingnan mo naman yung bed. Sosyalin yung bed, halatang malambot. Ayan. Tapos ang ganda ng curtain. Ulo. Ano to, nabook ko siya ng 2,200 per night. Which is not bad. Wala, ang ganda ng VR. Uy, ang laki, ang ganda. Ayan. Daming pinagdaanan today, pero super sulit and enjoy. Mag-swimming ako, sayang. Sulitin natin. Ayan, kahit mga 1 na ako matulog. Until 1, yung open ng restaurant sa taas. Although parang hindi ko naman na bet kumain, pero I'll check pa din. Palit lang ako ng damit and then punta ako dun sa may pool area. Hello guys! So ayun, natapos ko lang maligo. Nag-ikot-ikot ako dito sa hotel. Ang ganda niya, in fairness. Kahit na hindi mo ine-expect kasi yung papasok dito parang medyo masikip, ganyan. Tapos, pagpasok mo dito sa hotel, very aesthetic. So, sobrang linis, sobrang ganda. Parang mamahalin talaga yung hotel kung
makikita or mapupuntahan nyo sa loob. And then, yung mga rooms pa katulad nito, wala, sobrang, tingnan nyo yung queen size bed. Malambot siya. Ayan. Tapos, maayos siya. Okay yung internet. Tapos, malapit sa airport. If ever na magkaroon kayo ng delayed flights, so, ito yung hotel na one of the recommendations na pwede nyo mapuntahan para malapit na lang yung hotel ninyo. Or even kahit hindi naman delayed flight, 'di ba? Parang kahit yung normal flight nyo lang, kung gusto nyo malapit sa airport. So, Mactan Grand Golden Hotel. Tapos meron pang restaurant sa taas. Tapos may entertainment area, may gym which is 24/7 din. Tapos yung swimming pool meron din sila. So, before ako naligo, naglibot-libot din ako dito sa hotel. And then yung swimming pool area nila, ano siya tawag dito? Until 10 PM naman siya na open. So, okay siya all in all. Malaki yung room. Sobrang spacious. So, kung titingnan nyo, ayan. Ayan. Pinakita ko na rin naman na kanina. So, medyo makalat na naman yung gamit ko. Alam nyo naman, palagi ako nag-aayos ng gamit. Basta nagta-travel ako. Tapos, may refrigerator siya na maliit. Tapos, may 2 bottled water. May electric kettle. Tapos, may mga coffee, creamer, sugar. Tapos, meron din sila ditong for sale na mga snacks. Yan, pakita natin. Ayan. So, ito yung parang, different services na ino-offer. Pero, syempre, may mga bayad din naman yan. So, meron silang pool area. So, may massage. Tapos, may convenience store which is 24/7. Yan lang sa tapat mismo nila. So, may mga Cebu tours na pwede na lang ma-recommend. And then, ito yung rooftop restaurant nila. So, okay siya. Tapos, again, yung nabook ko to sa Agoda, 2,200. So, ayun. Which is not bad. 2,200 per night. If ever dalawa kayo, tatlo kayo, I think pwedeng tatluhan dito. Mas makakatipid. Ayun. So, overall, kung babalikan ko yung last 3 days na nangyari sa akin, super na-enjoy ko. Akala ko hindi ko kaya eh. Akala ko maboboring ako. Akala ko parang mafe-feel loner ako kasi mag-isa lang ako. Pero hindi. Na-enjoy ko. Parang na-enjoy ko yung kung saan ako pupunta. Na-enjoy ko yung mga nakakausap ko. Hindi naman totally ng kwentuhan. Pero yung usap na pag nagtatanong ako, mga simpleng ganun lang na konting biruan. Tapos, parang deadma ka talaga sa ibang mga tao kung ano man sabihin nila. If ever may sasabi naman sila. So, wala naman, I don't think may masasabi naman sila if ever makita ka nila mag-isa. So, kumbaga parang, iisipin mo pa ba yun? Parang hindi na, diba? So, anyway, it's not even worth of a topic, diba? So, ayun. Pumunta ako kanina sa IT Park, sa Ayala Mall, sa may, tapos meron doon garden. Doon sa may garden sa tapat ng Ayala Mall, malaking area din siya, tapos may food park din doon. So, gala din ako doon. So, umikot lang ako, actually, hindi na ako bumili. Ang daming tao sa may food park doon. And then, busog pa kasi ako. Kaninang lunch, grabe, kumain ako ng lechon. Ako lang mag-isa sa may karkar. And then, 2:00 kasi ako nakapag-lunch. Tapos, 500 grams. So, ang dami nun. Ako lang mag-isang umubos. Tapos, 2 puso. Or yung 2 rice. And then, ayun. So, all in all, yung experience ko for the very first solo travel, I would say 10 out of 10. Ayun. 10 out of 10 talaga siya. Kasi, super na-enjoy ko siya. So, yung first night, kasama ko, parang minute ko yung friends / workmates ko na taga Davao na nandito rin pala sa Cebu. Ayun. So, nagkataon na nagkasabay din yung booking namin kasi US holiday noong Thursday. So, si Denzel tsaka si Celine yung partner, magjowa. Nandito sila last Tuesday pa lang. Or tama ba? Or Wednesday. So, this 6 yun. Ako nandito ng 27 Thursday. Kasi wala nang pasok. So, holiday. So, it means wala kaming pasok sa work namin. So, ayun. Nag-dinner lang kami ng sabay-sabay. Kasama si Era. Kasi dito lang din siya nakatira. Yung sister niya. Tapos, ayun, sa bandang Talisay. So, nag-meet up lang kami. And then, kumain kami ng pusdob buwa. Ayun yung kinain namin. So, okay naman siya. Pig's
pig's brain. Ayan. And then, the next day, ayun, pumunta ako sa hotel ko sa city. Okay din naman doon. May vlog din ako doon. And then, minute ko si Era the next day. Ayan, kumain kami sa Talisay Lechon. And ayun, plan ko talaga na kumain sa Talisay Lechon and Karkar Lechon to differentiate yung dalawang, Cebu Province, di ba? Cebu Province, tapos Talisay City, and then Karkar City. So, to differentiate yung difference, yung ano nila, kung may pagkakaiba ba sa lasa, kung sino ba mas masarap. So, parehas masarap. And then, mas lamang lang sa akin ng kaunti yung sa Talisay. Pero all in all, masarap talaga yung lechon nila. Yung laman ng karkar, gusto ko yung laman ng lechon sa karkar. And then, kasi depende sa part eh. Yung sa Talisay kasi yung nabigay sa amin parang back part. So, walang masyadong taba. And then, syempre, kapag medyo may taba, medyo malambot, 'di ba? So, sa karkar, ayun yung natikman ko naman. Yung mas masarap lang sa Talisay is yung balat na natikman ko kasi talaga yung part ng balat na nabigay is yung crispy and crunchy na part. So, ayun yung difference nila ng natikman ko. Magkaiba yung part na binigay. So, syempre, magkaiba yung, kumbaga yung, may difference pa rin. Hindi naman kasi same na part yung binigay sa akin ng baboy, di ba? So, ayun, na-enjoy ko. And then, yun nga, pumunta ako dun sa may bandang south, sa may Alcoy. Same day lang yung decision ko nun. Actually, tinatamad akong mag-drive. Alam niyo yun, parang at the moment, parang kapag iisipin mo, ay nakakatamad mag-drive, tinignan mo yung oras, 3 hours drive, 2.5 hours drive, parang nakakatamad isipin, 'di ba? Pero kapag nandun ka na sa actual moment, hindi naman, parang na-enjoy mo pa. Kasi like mag-sound trip ka habang nagda-drive, yung mga ganon, tapos ang dami mo nakikita sa paligid mo, ayun, parang different area. Tapos may makita ka mga lumang bahay, parang nasa, yung mga yung talagang gawa sa kahoy, nakakatawa din. Talagang ma-feel mo na province, lalo na sa may bandang southern part ng Cebu. Kasi sa may city, parang Manila na rin. So, ang daming mga buildings, ganyan, establishment. Ang ganda nga ng tulay dito eh. Parang, gusto kong bumaba para picturean yung tulay. Parang ganun. Sa Cebu City, dun sa may CC Lex nila. Tapos, may tulay din sila papunta sa Lapu-Lapu na hindi CC Lex. Kalimutan ko kung anong pangalan ng tulay na yun. Which is dun kami dumaan. Dun ako nag-drive. Kasi natakot ako sa may CC Lex, baka kailangan ng RFID. Although sabi ng friend ko si Ken, may naman daw, lane for cash. Pero sa naman kasi, sa tawag dito, dun naman sa Waze kasi, hindi naman na ako ni-redirect dun sa may CC Lex. Kasi yung pupuntahan ko is mas convenient yung sa hindi CC Lex. Mas malapit ako doon. Kunin ko lang yung stand ng, eto. Kapit ko lang yung stand ng aking Osmo Park packet para makapagkwentuhan tayo. Bumaba na ako. Parang 3 weeks na ako sunod-sunod kumakain. Talagang as in, hindi na ako nagpipigil. So, sayang yung jogging ko, diba? Sayang yung jogging. Gym, hindi naman. At least may physical activity. May TV. Kompleto siya dito. Parang pang mayaman yung nabook ko. Pang mayaman yung room. Hello guys! Welcome sa channel ko. So, pinutol ko yung video. Kasi, nag-base na ako. Tapos kumaligo kanina. Tapos, nag-video ako. And then, may mga comment ako. Insights, ganyan. Tapos, bumili ako ng chips para meron akong kain. And then, Coke Zero. Ayan. Para habang nagkikwentuhan tayo, meron naman akong minunguyan. Guys, mag-upload ako ng video. So, I will try my best na bilisan yung pag-i-edit. So, hopefully, before end of this year. Kasi November, November 28 na. So obviously I still have a month before before end of this year, we still have a month. So I will try my best na ma-upload lahat ng video, ma-edit ko yun before end of this year para hindi naman ako natatabunan or natatambakan. Kasi may mga nakikita talaga ako ng mga vlogger na talagang ang gagaling nila, like everyday sila nakakapag-upload, every other day. Although ito na yung pinaka main job nila is to
to vlog. Ako din, I want this vlogging be my full-time on top of my another full-time job, which is tuwing gabi. So okay na ako doon kasi hindi naman siya ganun ka-toxic talaga. I mean, work from home siya. So, okay na okay siya. So, may mga times lang na talagang super toxic, nakaka-stress sa work. Pero most of the time naman hindi. Lalo na kapag may mga demand na ganitong task na kailangan agad matapos, ganyan. So, yun na yung nakaka-pressure. Pero, hindi naman siya ganun ka-toxic, hindi naman siya ganun kahirap as compared sa previous job ko, di ba? So, ayun nga, I want this vlogging be my another full-time job. And then, syempre, yung goal ko is to monetize din. So, syempre, para makapagpa-monetize ako ng new YouTube channel na to, I need your help, di ba? So, I hope na-enjoy nyo yung vlog ko kasi it's more of travel. It's more about kung saan ako pupunta, about sa mga midnight talks, mga ganyan. So, mga naiisip kong sabihin. So, alam nyo guys, I'm an introvert type of person. Ayan. So, introvert. Parang hindi ako ganun nakikipag-usap. Sa bahay, for example, lagi lang ako nasa kwarto. I want to be busy. I want to be consistently productive. I want to achieve my goals. Pero again, as I mentioned dun sa my previous vlog ko na I want it to be aligned kung ano yung goal or yung plan sa akin ni God, di ba? So, ayoko naman yung sariling plan ko lang, tapos kapag hindi ko siya na-achieve, tapos magtatanim ako ng sama ng loob or something. So, hindi rin naman ako ganun. I mean, syempre, kailangan mong paghirapan ng isang bagay. So, sabi nga, di ba, parang whatever you sow, you will reap, di ba, in the future. So, wala lang, parang I'm so excited for what is to come, di ba? So, there's a lot of things that this world can offer. Pero, syempre, the most important thing is mag-align tayo kung ano yung purpose or yung plans natin ni God. So, ayun yung parang kino-consider ko talaga primarily. Pero, syempre, I list down all of my goals in life. So, hindi ko na nabanggitin isa-isa, syempre. Pero, at least meron akong guide. Meron akong objective ba, parang inaay na mangyari sa life. So, ayun lang naman. So, hindi naman sobrang malalim. Pero, I want to travel even more. I want to experience different culture. I want to travel in different countries. I want to go into different places nang may kasama or without kasama. It's totally fine. Pero, I prefer now, kapag mag-vlog ako katulad nito, parang I prefer na walang kasama kasi mas nakakapag-focus ako sa vlogging. Kasi kapag may kasama ako, usually nakapag-usap lang ako, ganyan. O kaya, nakakalimutan kong mag-open ng video. Even kanina nga, pag nag-video ko, sabi ko, ay, pipicturean ko to. Nakalimutan ko. Ayun, kapag may video, nakalimutan ko na mag-picture. How much more kapag meron kasama, di ba? So, ayun, parang hindi ako nakapag-focus sa pag-take ng video. So, kapag ganito, katulad nito, ako lang mag-isa. So, wala akong kadaldalan. So, focus lang ako sa camera, di ba? Ayun. So, mag-suggest naman kayo kung ano yung parang marirecommend ninyo na ano yung mga dapat kong gawin sa vlogging, ano yung mga dapat kong tandaan, ano yung dapat kong i-video, i-focus sa vlog. Kasi this is not yet my forte, yung travel vlogging. Like, wala pa akong specific pattern or specific na ano yung dapat na kuha na ng video or what. Very random, very raw yung mga video natin. So, ayun. Pero sana mag-subscribe kayo if ever napanood nyo to. Gusto ko kasi yung type ng vlog na alam nyo yun, kahit hindi kayo manood, pero parang i-open nyo lang siya, pero relaxing, parang mapapakinggan nyo lang siya, ganyan, pero natutuwa kayo. Parang kumbaga natutuwa kayo na nanonood ng vlog ko. I mean, natutuwa kayo na naka-open lang yung vlog ko, natutuwa kayo na nakikinig lang sa mga pinagsasabi ko kahit walang kwenta, nonsense, ganyan. So, I hope na mag-enjoy kayo sa panonood ng mga vlogs ko. Kasi, ako pinapanood ko yung sarili kong vlog. And then parang minsan ang cringy pag narinig ko yung boses ko, mga ganun.
Pero balitaan nyo ko kung ano yung mga marirecommend nyo pa. Kung ano yung masasuggest nyo sa flow ng vlogging na ginagawa ko. Kasi ang dami kong tinake na video dito sa Cebu. Hindi ko alam pa kung paano ko siya pag-immerge, pagsasama-samahin. Obviously, it will come from different videos na uploaded sa YouTube na hindi lang isang vlog na Cebu vlog, something like that. So, iba-iba. So, ayun. Pero, I need your suggestion kung ano pa yung pwede nyong maibigay na insight sa akin. Kasi, I'm very open naman to learn. And, ayun, mag-vlog tayo. Mag-vlog tayo. Kung gusto nyo mag-vlog ako, mag-vlog kayo, mag-vlog tayong lahat. But, guys, thank you so much for watching. If ever marating nyo yung part ng video na to, it means a lot for me. Nalagyan ang petroleum jelly kasi ewan ko. Tingnan nyo. Hindi ko alam kung napapansin nyo, pero parang nagda-dark yung dito. Parang super nagda-dry siya. Ganyan kapag nakakailang hilamos talaga ako. Kaya feeling ko dapat yung type ng sabon na ginagamit ko is mild lang. Lagay ako ng petroleum jelly. Guys, ayun. Maraming salamat. I hope na-enjoy nyo yung mga videos na i-upload ko. See you again sa mga susunod na videos natin and sa mga travels natin. Thank you. Bye-bye. Sunday morning jog. Finally, nandito na sa Mactan Shrine. Ayan. Wala masyadong tao. It's already 6:31. Ganda ng view. Ganyan pa. Grabe. Bumagal na ako mag-jog. Parang yung pacing ko today is 6:44. Usually less than 6 na ako eh. Yan. Pero hindi naman super effort yung pag-jog ko today. Pero I feel the exhaustion. Char. Naramdaman ko yung pagod. Doon tayo sa may Lapu-Lapu Shrine. So yan, Lapu-Lapu. This is what we call Mactan Shrine dito sa Cebu. So satisfied for today. So ngayon, babalik ako sa hotel sa Mactan Grand Golden Hotel. Mga 6 kilometers or more than 6 kilometers away. So ganun ka layo yung ginag ko for this morning. Pero mag-walk na lang ako. Balik na ako ng hotel. May nakita akong 7-Eleven dito. Pabili na ako ng breakfast. It's already 8:56 in the morning. Preparing for check-out na. Puntahan ko yung friend ko na nasa hospital. 10 minutes away lang dito. Kung lalakarin So kapag i-drive ko siya, siguro mga 5 or 7 minutes. Kasi medyo traffic din sa may labasan. And then after that, mag-church ako dun sa may CCF sa may Mandawi, Cebu. From hospital, chinek ko kanina, around 21 minutes lang yung travel time. And then, 1:30 siguro until 3 o'clock yun. Then from 3 o'clock, ayan, kain lang din siguro ako doon and then punta na ako sa airport. So 8 PM pa yung flight ko. Siguro tambay ako sa mga coffee shop doon and then check ako ng mga videos and then pictures i-upload ko. So pipilian ko na siya. So ayun lang. So last day ko na. So nakakalungkot kasi ganito naman yung feeling palagi kapag last day. Kumbaga parang may separation anxiety ba yung proper term. I'm not sure pero parang mamimiss ko yung mga pagkain dito, yung lechon, yung mga places, yung relaxing place doon sa may Alcoy. So, the best talaga yon. So, gusto kong bumalik doon. Pero syempre, I'd like to try different places. Pero anyway, super enjoy. Wala akong masabi. So, definitely, mangyayari ulit ito. I mean, definitely, magta-travel ulit ako ng solo. And then, if ever na may mga friends or kakilala ako around the area or malapit lang sa area, I'll meet them. Kasi enjoy din naman yung ganun. Na you'll meet someone or you'll meet your friends around the area and then eventually, you'll do the solo traveling. So, ayun. So maybe next time I'm
I will be more specific sa itinerary ko. Yung ngayon, so wala ko talagang itinerary, kumbaga kung ano lang pumasok sa isip ko. So yun nga yung binook ko yung sa may resort dun sa may Alcoy, Cebu. Same day talaga yun. Kaya parang unexpected, naghanap-hanap lang ako sa online. And then, it turns out, it really went well talaga. So, ayun lang guys. Kakatapos ko lang mag-jogging din kanina. So, gumising ako ng 5:30, bumangon ako ng 5:30. And then, I think more than 6 kilometers yung na-run ko. So, from here sa may Mactan Grand Golden Hotel going to Mactan Shrine. So, tinakbo ko yun. Or I mean, ginag ko yun and then pabalik, nilakad ko na lang. So, pagod na pagod ako. So, more or less mga nasa 12 kilometers yun back and forth. So, ayan, ang ganda ng lighting. Sige, see you again sa next vlog natin. Thank you for watching. If ever nakapunta kayo or na-reach yung part ng video na to. Thank you, bye-bye!